Alleluia. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kaniyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kaniyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa pilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kaniyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kaniyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ano po ba ang tunay na sukatan ng tagumpay sa buhay? Ang kayamanan bang inaalagaan natin tulad ng bahay, mga alahas o sasakyan? Masasabi bang matagumpay ka na kung nakapagtapos ka ng iyong pag-aaral at maganda ang iyong propesyon sa buhay? Matagumpay ba kung napuntahan at nalibot mo na ang iba't ibang panig sa daigdig? Matagumpay ka ba kung ang lahat ng gusto mo ay kaya mong mabili? Marahil matagumpay ka sa tingin ng tao, ngunit hindi
sa sukatan ng Panginoon. Dahil iba-iba ang pagtanaw ng tao. Ngunit iisa lamang ang pagtanaw ng Diyos, ang kabutihan at kagandahan ng ating mga puso. Tayong mga tao kalimitan, mabilis manghusga. Karamihan yung iba sa atin, nais ibaba ang ibang tao sa kanilang tagumpay at nais iangat ang kanilang mga sarili. Mabilis nating makita ang kahinaan at kapintasan ng iba, samantalang ang ating sariling kakulangan, kalimitan, hindi natin nakikita. Kaya minsan, kung ano ang mga hadlang sa atin, ito ay ating inaalis. Ganito po ang nangyari sa ating ebanghelyo. Dahil sa labis na pagkainggit, narinig natin ang mapait na kamatayan ni San Juan Bautista. Sa kaarawan ni Herodes, nagtanghal ng sayaw ang anak ni Herodias na si Salome. Pagkatapos, ipinagkaloob ng hari sa kanya, natuto pa rin kung anuman ang kanyang hihilingin. Dahil sa udyok at kautusan ng ina, hiniling niya ang ulo ni Juan Bautista sa isang pinggan. Kaya inuutos niya sa isang bantay na pugutan ang ulo ng mangangaral at pagkatapos inilagay nga ito sa plato at ibinigay sa dalaga. Para kina Herodes, Herodias, Salome at sa ina nito, ang kamatayan ni Juan Bautista ay isang malaking tagumpay para sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam, ito po ay napakalaking kasalanan at pagkukulang sa Diyos. Ang inakala nilang pagkabiko ni San Juan Bautista ay isa namang tunay na tagumpay para sa mga ngaral. Para kay Juan Bautista, ang tunay na tagumpay ay maihandog mo ang iyong sarili sa ngalan ng pag-ibig, pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Uulitin ko po, para kay San Juan Bautista, ang tunay na tagumpay ay maihandog mo ang iyong sarili sa ngalan ng pag-ibig, pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kung sa tingin ng tao, ang kaniyang kamatayan ay isang kalunos-lunos na pagkabigo, para sa kaniya, ito ay isang dakilang kamatayan, sapagkat ang kaniyang kamatayan ay pag-aalay ng kaniyang sarili bilang tanda ng kaniyang katapatan sa ating Panginoon. Isinugo si Juan Bautista upang ihanda ang pagdating ng Panginoon. Siya ay nagbinyag bilang tanda ng pakikipagkaisa at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Si Juan Bautista ay may mabuting kalooban at punong-puno ng pagpapakumbaba. Hindi mahalaga sa kaniya ang pansariling karangalan. Hindi mahalaga sa kaniya ang mga papuri ng tao. Ang mahalaga sa kaniya, makilala ng tao ang tunay na liwanag. At yan ay walang iba kung hindi ang ating tagapagligtas, si Jesus
Nazareno. Kaya naman, hanggang sa malupit na kamatayan ni Juan, ay hindi nawala sa kanya ang pananampalataya at pagkapit sa Diyos. Hindi siya tumigil na ipahayag ang katotohanan kahit buhay, kahit ulo niya ang kapalit. Ito ay isang pag-aalay na kahit sa kanyang kahuli-hulihang hininga, hindi siya bumitaw sa Diyos. Kumapit siya hanggang sa pinakahuling hininga ng kanyang buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, isang napakagandang hamon ng Ebanghelyo sa ating lahat. Tulad ng panawagan ni San Juan Bautista, magbago sana tayong lahat. Hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan. Ang panawagan ay ngayon na. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.